Halimbawa, yung pag-ibig o yung utos ng Diyos tungkol sa pag-ibig sa kapatid. Bigyan mo nga sa akin ng mga sukat noon. As, haba, lalim, luwang. Taas, haba, lalim, luwang. O yan. Mahirap po yan. Kahit mahirap, Sister Luz, nauunawaan mo ba yung ibig naming i-express mula pa kanina ni kapatid na Daniel? Opo, awa ng Diyos, naintindihan ko po yung sinasabi nyo na yun na 4 dimensions of truth. Gaya nga po nung halimbawa na yun na tungkol sa pag-aasawa na sinasabing maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Sa surface, yun ang batas. Maging marangal ang pag-aasawa. Pero yung palang may nakapaloob pala na sukat doon sa batas na yon. Yun nga pong length, ang covered na panahon o haba niya sa sukat is a lifetime. Habang buhay niya, nakatali siya sa kanyang asawa. Hindi po pwede na kalahati lang, tapos yung kalahati, cut na, hindi po ganon. May sukat siya. Ang kumpletong sukat nyon, yung lifetime niya. Tapos yung width, yung luwang na nasasakop nun, kagaya nga po ng pinaliwanag ninyo, all spaces within the width, yung buong luwang na yon, should be filled with love. Dapat lahat na yon, puno ng pag-ibig sa lahat ng panahon. Yung, ang boundary lang noon ay yung kapaitan na sinasabi po ninyo, na doon yun matatapos, dapat wala po yun. Yun namang height niya, yung taas, na yun ang limit niya, ang limit po noon, hanggang doon sa, huwag mo siyang papahigitin kay Kristo at sa Diyos. So ang limit niya hanggang doon sa, bago doon sa pag-ibig kay Kristo at sa Diyos. Gaya nga po ng sabi nyo, kung saan nag-uumpisa yung kay Kristo at sa Diyos, doon natatapos yung para sa asawa mo. Hindi po pwede na may mga instances na mas mamahalin mo yung asawa mo kaysa kay Kristo, kaysa sa Diyos. Laging under nung pag-ibig kay Kristo at pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig sa asawa mo. Yun po ang kanyang height, hanggang doon lang ang limit. Yun namang depth nun, yung lalim, na dala-dala naman nun, yun pong pag-ibig mo sa iyong asawa, dapat nakapattern doon sa pag-ibig naman ni Kristo sa iglesia. Yung divine love ni Kristo sa iglesia, yun po ang pinaka-pattern nung dapat na maging pag-ibig mo sa iyong asawa. Ganun po, awa ng Diyos, naintindihan ko po yun, na hindi pala basta yung surface lang na batas na maging marangal nawa sa lahat ng pag-asawa, may nakaikot po pala doon na 4 na dimension o 4 na sukat. Kaya kung Paano naman yung pag-ibig sa kapatid? yun nga po. Yung pag-ibig sa kapatid po, kung ang length po ang pag-uusapan, habang buhay din po. Tapos, Kung ang length ng pag-uusapan ng pag-ibig sa kapatid, hanggang sa bagong langit at lupa. hanggang sa Paano po yun? Hindi ba yung bagong langit at lupa ay pinananahan ng katwiran? Opo. At ang sabi, ang pag-ibig sa kapatid lahat natatapos ang pananampalataya natatapos, ang hula natatapos, ang pag-ibig na hindi natatapos, di ba? Opo. Ang pag-ibig ay mananatili. So hanggang doon po siya sa bagong langit at bagong lupa. Oo. Dahil walang mag-aaway na magkapatid doon Amen po. Yan ang length. O ano naman Yung width po. yung width. Ganon din po, yung pag-ibig sa kapatid. Dapat
yun ang nag-feel ng lahat ng spaces, yung pag-ibig sa kapatid. Na, That is within the church. opo, within the church. Within the jurisdiction of the church. Ibigin ninyo ang kapatiran. Opo, Naintindihan mo yan, Sis Luz? opo, Yun namang height niya. yung height niya, ganon din po, wag papahigitin kay Kristo at sa Diyos. Mahal mo po yung kapatid, pero mas mahal natin si Kristo at ang Diyos kaysa sa Kanya. Kaya kung kailangan, kung ang priority po, yung kay Kristo at sa Diyos, pero nasa ilalim nun yung pag-ibig sa kapatid. Kaya ano naman yung depth niya. Yung depth Ang naman, palalim na lugar niya. yun din po, yung kagaya nung ginawa ni Kristo na ibinigay ang kanyang buhay dahil sa iglesia. Sabi sa Biblia, yung sa Juan, nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Yun po yung pinakaloob na niya kasi pagka maibibigay mo yung buhay mo sa kapatid, kasama na po lahat doon at hindi mo gagawa ng masama yung kapatid mo. Kasi kung yung buhay mo nga ibibigay mo sa kanya, yung makakain niya, nakahanda ka na rin na maloko niya, o madaya niya, lahat ng pasensya mo, kasama na po lahat yun. Kasi yung buhay mo na yung pinakamalaki na nasa'yo, na pag naibigay mo yon, lahat na po, covered na po nun. May sinabi kang nakahanda ka ng madaya ng kapatid o maloko niya. Tama ba yun, sisters, na sinabi mo na yan? Mali po. Tama yun. Tama po. Kasi po, Tama yun. At hindi niyo buwang kustiisin ng kalikuan at hindi kayo padaya, di ba? opo, kaya lang po yung term na kapatid nga pala. Hindi po naman kasi gagawin ng Kasi alam mo, kaya ganun yung term na yun na dapat nakahanda ka ng madaya o makagawa ng kalikuan sa iyong kapatid. Kasi pag kapatid ang makakagawa ng pandaraya at kalikuan, light lang yan. Hindi fatal yan. Kapatid yun eh. Opo, yun nga po. Magaang lang yun, hindi yun grabe dahil kapatid yun eh. Madaya ka man nun siguro hindi lang niya sinasadya. Nakagawa man siya ng kalikuan, hindi naman niya grabing kalikuan, di ba? Opo. Ayun. Marunong ka na ngayon kumuha ng measurement, Sister Luz. Awa po ng Diyos na tutuhan po namin sa inyo ngayon. Ayun ang mga aral ng Diyos sa pag-aabuloy. Tinan mo nga kung ano measurements nun. Yung measurements po nun. Yun din po, habang nabubuhay sa loob ng iglesia, utos po sa atin yon yung pag-aabuloy. Dahil napag-aralan na po natin yon sa doktrina, magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang iginiginhawa. Habang buhay ka naman, kaya ka nga nabubuhay, pinapaginhawa ka ng Diyos, binibigyan kanya ng ikabubuhay mo. So yung batas na pag-aabuloy, habang buhay din po yan. Pero hindi na po yung kailangan doon sa bagong langit at bagong lupa. Hanggang dito lang po yon sa lupa. Habang buhay tayo. Yun namang with kayo na po kaya. Noon, ang with noon, yung dapat na pumuno sa lahat ng space available, yung nasa Roma 12:8. Opo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Dapat
masaya. Ang with nun, yung kasayahan. At agad iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng Masaya. So, dapat yun ang mag-fill up ng lahat ng space ng pagbibigay mo sa buhay mo. Dapat lahat ng pagbibigay mo masaya. Tama? Tama po. Anong height nun? Ang height po naman nun, yung pag-aabuloy natin, dapat ang paggugol po natin, ang priority, yung tungkol dun sa gawain ng Diyos. Ang height nun, Sister Luz, ay dapat yung pagbibigay, disiplinado ng pagsunod sa Diyos. Ang pagbibigay dapat disiplinado ng pagkalima sa Diyos. Basahin mo yung 15:22 ng unang Samuel. 15:22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, Ayun. Tuloy. narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Kaya alam natin ay yung sinabi ni Pablo sa Hebreo, ang paggawa ng mabuti, yung kautusan, yung pagsunod, at ang pag-abuli, huwag niyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. So, nalulugod na ang Diyos sa hain o sa abuloy. Pero hindi mas nalulugod ang Diyos sa abuloy kaysa sa pagsunod. Mas mahalaga sa Diyos ang pagsunod. Nag-aabuloy ka nga, di ka naman sumusunod. Walang kwenta abuloy mo. So, dapat ang pagsamahin mo, pag-aabuloy kasama ng pagsunod o pagtalima sa kanyang utos. Yun ang ikinapahamak ni Samuel. Ni Saul. Inihandog niya yung hain na susunugin sa Diyos, hindi kasama ang pagsunod. Paglabag ang inilagay niya kasama noong paghahain niya, kaya itinakwil siya ng Diyos bilang hari ng Israel kung babasahin mo ang kasaysayan. Kaya sinabi sa kanya ni Propeta Samuel, nagtataglay ba ang Diyos ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog at sa mga hain gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Ibig sabihin, ang height ng utos na pagbibigay o pag-aabuloy, it must be under our fear of God. Dapat yun coupled with obedience. Yun namang deepest part of it, Sister Luz. Ano po ba? Yung depth noon. Ano nga po? Isip ka. Wala na po akong maisip. Meron. Masyado ka kasing umaasa sa Spoon TV eh. The deepest part of that truth is Acts 20:35. You are doing good to yourself. Opo. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Bakit mapalad yung nagbibigay? Kasi you are doing good to yourself. Pag nagbibigay ka, bibigyan ka rin ng Diyos. Tatanggap ka ng lalo pang mahalaga kaysa sa binigay mo. Mas mapalad yung nagbibigay kasi
gumagawa ka ng pabor para sa sarili mo pag nagbibigay ka. Ang sarili mo, ang pananaw na pangkaraniwan ng tao, pag nagbigay ka sa kapwa mo, ang natatanaw mo, ginawan mo siya ng mabuti. Hindi ganun ang pananaw ng Kristiyano. Ang Kristiyano, pagka nagbibigay ka, ang ginagawan mo ng buti yung sarili mo. Pinapapaging mapalad mo yung sarili mo sapagkat ikaw ang nagbibigay. Bakit ka naging mas mapalad kaysa sa binigyan mo? Kasi, yung sa pagbibigay mo, ay nagiging mapalad ka sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa nagbibigay. Ang Diyos ay naaawa sa naaawa. Yun ang prinsipyo. Ang Diyos ay nahahabag sa marunong mahabag. So sa isang nagbibigay, ang Diyos ay nagbibigay. The deepest truth in is that you are doing something good for your own self if you give to somebody. Nakukuha mo yung depth noong the truth about giving, Sister Luz? Opo, awa ng Diyos po, naintindihan ko po. Yun pala ang pinakamalalim po doon. Pag nagbigay ka, gumagawa ka ng pabor sa sarili mo. Kasi lalong mapalad yung nagbigay kaysa tumanggap. Yung nagbibigay, akala lang nung binigyan, mas mapalad siya kasi siya ang binigyan. Pero mas mapalad pala yung ikaw ang nagbigay, gumagawa ka ng mabuti sa sarili mo, kasi yung nagbibigay, binibigyan ng Diyos. Para nga siya makapagbigay, bibigyan siya ng bibigyan ng Diyos. Ayun po. Alam mo, ang pagkuha ng pinakamalalim, Sis Luz, Paano po ba? tignan mo yung mababaw, maintindihan mo yung malalim, baliktarin mo. Tingnan po yung mababaw. Di ba pag nagpapautang ka, ang mababaw dun ang ini-expect mo bayaran ka? Opo. Tama? Tama po. Ang malalim dun pag nagpautang ka, ang pinakamalalim dun, pag pinautang mo, binigay mo yung pera mo, ang isipin mo na hindi ka nababayaran. At magpapasalamat ka at hindi ka na nabayaran. Yun ang pinakamalalim dun. Basahin mo yung Lucas sa bagong ang Biblia, sa 6:35. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Yan ang pinakamalalim na katotohanan dyan sa pagbibigay o sa pagpapahiram. Pag nagpahiram ka at di ka binayaran, matuwa ka. Ang mababaw kasi pag nagpahiram ka, natutuwa ka pag binabayaran ka, di ba? Opo. Agalit ka pag di ka binabayaran, tama? Tama po. So, ang pinakamalalim doon, pag nagpautang ka, umasa ka na huwag kang bayaran, ipanalangin mo, sana huwag akong bayaran. At pag hindi ka binayaran, matuwa ka, malaki ang magiging gantimpala sa inyo. Kita mo, yun ang pinakamalalim doon, Sislot. Naintindihan mo yun? Opo, ganun pala yun. Ganun talaga yun. Meron ka ng clue, Sislot, sa paghanap ng depth o ng malalim sa utos. Baliktarin mo yung mababaw. Ang malalim, ang mababaw, pag sinampal ka, sampalin mo rin. Opo. Di ba yung mababaw? Opo. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, paa kung paa, kamay, di ba yun ang mababaw? Opo. Ang malalim, ibigay mo pa yung kaliwa. Di ba yun ang malalim? Opo. Basahin mo, huwag ka magtawa. 5:30, umpisa mo dun sa 38 po. Ayan, 38. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin.
Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Anong pinakamalalim ng batas ni Kristo? Hindi lang yung hindi ka gaganti. Kasi, yung sinampal ka, hindi ka gumanti, kabanalan na yun eh. No? Opo. Pero, yung i-offer mo pa sa kanya yung isa pang pagkakataon na wala siyang aalalahanin kahit sampalin niya kapal niya uli, yun ang malalim. Sis Luz, Napakalalim po. kung ka na mag-solve ng lalim, Sis Luz, ng haba, ng babaw at saka ng taas at saka ng width, Konti lang po. Konti pa lang. Awa ng Diyos. Konti po. Ayaw. May ideya na po kami. ayaw mo talaga sumagot ng passive ng categorical eh. Mahirap po talaga eh. Hindi, nakikita nga. Paano mahirap? Pinakikita mo nga. Oo nga po. Pero, sabi niyo po, baligtarin. Eh, iniisip namin yung kabalik. Basta rin mo, halimbawa, bigyan kita uli ng isa pang utos. Oh. Ibigin mo yung kaaway. O, paano yun? Hindi, ang face nun eh, ibigin ng kaaway. Diba? Opo. Ano, malalim nun? Yung hindi mo kaaway, lalo na pong ibigin. Yung kapatid. Yun. Ay, natamaan din. Pero talaga po, mahirap po talaga. Kaya inutos sa atin ng Diyos umibig sa kaaway dahil hindi mo naman maiibig yung kaaway mo kung mismo sa kapatid, hindi ka marunong umibig eh. Tama po. Hindi ka marunong ng distinction pagka hindi ka marunong umibig sa kaaway. Opo. Tingnan mo kung ba't malalim yun, Sis Luz. Halika kayo, pinagpala ng aking ama. Manain ninyo ang kanyang niyanda ko sa inyo. Bakit? Nawawa ko, pinakain niyo ko. Eh, kailan ka ba namin pinakain? Hindi ka naman namin nakita sa Pilipinas. Yamang ginawa ninyo dito sa isa sa aking mga kaaway, sa akin yung ginawa. Ganun ba, Sis Luz? Hindi po eh. Ginawa sa isa sa aking mga kapatid. Kita mo, ganyan ang pinakamalalim sa lahat. Tandaan mo, utos yung pag-ibig sa kaaway, pero hindi ka bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan pag inibig mo kaaway. Paano po? Hindi bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan pag inibig yung kaaway. Utos ng Diyos ang pag-ibig sa kaaway, pero hindi yung sapat na dahilan para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ang pinakasapat na dahilan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa lahat ng pag-ibig na iibig mo ay dahil inibig mo ang kapatid ni Kristo. Amen. Hindi sapat na buhay sa buhay na wala hanggan yung inibig mo asawa mo, inibig mo yung anak mo, inibig mo yung I love your own. Hindi yun. Ang pinakasapat na dahilan para makarating ka sa buhay na wala hanggan, inibig mo ang kapatid kahit yung pinakamaliit na ito, sabi ni Kristo. Amen po. Sis Luz, Opo. practice ka ng pagkapropetisa. May sasabihin ako sa'yo. Ano po? Ito bang pinag-uusapan natin ito sa palagay mo, kahit kapiraso nito, pinag-uusapan sa ibang iglesia? Ay, never. Hindi po. Hindi po nila ito naiisip man lang o pinag-uusapan o walang ideya na hindi man lang ito papasok sa isip nila kahit na hanggang matapos na po kung mananatili sila doon sa mali. Wala, hindi po sila makakaisip ng ganyan. Dahil sa sinabi mo yan, Sis Luz, Opo. talagang ikaw ay tunay na propetisa.